Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto tayo ng steamed lapu-lapu. Simplehan lamang po natin, nilagyan natin ng iodized salt, pwede ring rock salt. At ngayon naman, lalagyan natin ng pepper powder. At pagkatapos, eto hindi nawawala sa akin. Lalagyan natin ng sesame oil para mas lalo pa siyang bumago. Pwede nyo ring lagyan to ng tanlad. Or pwede nyo ring lagyan siya ng ginger. Nagkataon lamang po na yung guest natin ngayon ay hindi kumakain ng ginger. So isa din yon para matanggal ang lansa ng ating fish. At ngayon naman lalagyan natin ng hiniwang lemon. Ito kasi ang request nung nagpaluto sa akin itong steamed lapu-lapu. And by the way, may mga nagtatanong at nagko-comment din. Chef MJ, hindi nyo po ba nililinis yung isda? Bakit po may mga pins, palikpik? Sa totoo lang po, nililinis po natin yan. Nagkataon lamang na kapag nagprito po ako ng buong fish at saka nag-steam, hindi ko po tinatanggal yung palikpik, buntot at yung mga pins po ng isda. Hasang lamang at laman loob ang tinatanggal ko dito. Bakit? Kasi kapag tinanggal po natin siya, nasisira or nawawala yung beauty ng isda. So, kaya nire-retain ko po yun para kapag nag-garnish tayo or nag-plating, maganda at buong-buo pa rin yung fish. So, ayan, i-steam lang po natin siya sa loob ng 15 minuto hanggang 20 minuto. At ngayon naman, in-extend pa natin siya ng 5 minuto. So, ayan, mukhang okay na siya. Pwede na natin tanggalin yung cover. And by the way, wag niyo po siyang i-overcook para hindi maghiwa-hiwalay ang kanyang laman sa tinik. At ngayon naman, ilalagay na natin siya dito sa ating plate. At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag-i-enjoy na kayo. At ibig sabihin, natututo na rin kayo magluto little by little. Kaya comment naman dyan para alam ko kung saan nakarating itong ating steamed lapu-lapu. At ngayon, gagawa naman tayo ng garlic oil para sa ating sauce. Nilagyan ko din ito ng sesame oil. Ito kasi ang magbibigay ng extra aroma. At ngayon, lalagyan din natin ng bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. At kung mapapansin nyo, hinahalo ko na ito kahit hindi pa naka-open yung ating kalan. Naglagay din ako dito ng konting toyo para sa ating seasoning. Any brand po ay pwedeng-pwede nating gamitin. So eto at binuksan na natin itong ating kalan. Haluin lamang po natin ng may kasamang pagmamahal. Ngayon naman, ilalagay na natin itong ating hiniwa na spring onion. For pinale na po ito. At kung kayo naman po ang gagawa nitong ganitong klase ng garlic oil, I suggest na tikman nyo po ito according to your taste. At para sa mga kabahag natin dyan sa Bicol na alam ko naman ang hilig nyo sa mga maanghang na pagkain. No worries po, pwedeng nyo pong lagyan ito ng sili, chili oil, chili paste, or kahit na yung tinadtad na sariwang siling labuyo. Pwede po yun mga kabahag. At ngayon, ready to serve na itong ating ginawang garlic oil. Pwede na natin itong ibuhos dito sa ating steamed fish. Ayan, dahan-dahan lamang po at syempre samahan natin ang pagmamahal. So ibuhos nyo po sa buong paligid itong isda para manuot ang lasa sa kalamnan nitong ating steamed fish. Grabe ang bango na ibinibigay nitong garlic, sesame oil, toyo, onion leeks. At kung kayo ay naandito, I am sure kanina pa kayo ginugutom. Oh, ano pang hinihintay nyo? Attack! So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.